Tabla ang series ng Dallas at Clippers mula sa tig 33 points ni Harden at Paul George. Lumamang pa sila doon ng 31 points na malimitahan nila ang Dallas sa 16 points ng first quarter. Hinabol yun ng Mavs na kinulang yung 40 points si Kyrie at yung 14 points niya sa last quarter. Si Luka naman na meron ding injury, triple-double na may 29 points, 10 rebounds at 10 assists. Ang mga fans naman ng Dallas hiniling na maglaro si Kawhi sa Game 5 dahil 0-2 ang Clippers kapag andun si Kawhi. Sinutdown na ng Clippers si Kawhi indefinitely sa playoffs at walang timeline na binigay kung kailan makakabalik. Yun pa rin ang injury ni Kawhi sa tuhod, hindi pa gumagaling. Sinabi ni Kyrie na mas mahirap kalaban ng Clippers kapag si PG at si Harden ang nasa loob at walang Kawhi. Dahil mas nakakakuha sila ng mas mahihirap na tira kumpara andun si Kawhi na iniisip yung mas efficient na mga attempts. Binanggit din ni Kyrie na hindi nakapaghanda ang Dallas sa magiging play ni Harden at ni Paul George na mas nakukuha nga nila yung mas gusto nilang tira. Ang mismo naman nag-decide na hindi na palaruin si Kawhi ay Clippers management dahil sa long-term risk na nakapirma na kasi si Kawhi ng panibagong kontrata sa Clippers. Mismong galing na rin kay Kyrie na mas better team muna ngayon ang Clippers na walang Kawhi sa kanilang lineup. Dahil sa dalawang panalo ng Clippers, meron silang 55% sa 3-point area na 18 3-point shot per game. Kumpara nung naglaro si Kawhi na 30% sa beyond the arc na meron lang silang 9 per game. Mas nagkakaroon ng free will si Harden at si PG kapag silang dalawa yung magkasama sa loob ng court. Sa Game 5 naman ng Nuggets at Lakers, may isang report doon na si Jamal Murray ay merong calf strain injury. Questionable ang status niya sa Game 5. Kaya pala ng fourth quarter ng Game 4, kada titira siya ng jump shot, humahawak siya sa kanyang binte. Parang kakaiba lang yun nung last game. Yung calf strain injury, katulad yun ng kay Giannis na hanggang ngayon hindi pa rin nakakalaro. Si Jamal Murray may iba-iba ding injury sa binti niya o sa tuhod niya. Sa series din ng Lakers at Nuggets, mas mahaba ang oras na nakakalamang ang LA at nakukuha ng Nuggets naman yung second half. Questionable ang status ni Jamal Murray na pwedeng maglaro, pwedeng hindi. Pero may iba ang game niya sa series. 13-10 ang Nuggets sa regular season kapag hindi naglalaro si Jamal Murray. Ang Nuggets din unstoppable sa playoffs kapag andun siya. Pero dahil sa injury, makalusot man ang Nuggets sa Lakers sa first round, andun naman ang posible makatapat nila ang Minnesota. Dahil sa may injury si Jamal Murray, hindi ganong kabilis mawawala yun. Last playoffs, ganito rin naman ang nangyari kay Jamal Murray na sumakit yung tuhod niya. Dahil ang sinasabi niya noon, mataas ang kanyang pain tolerance dahil bata pa lang siya, nagte-training na siya noon. Sa playoffs din, dalawang teams pa nagkaroon ng 3-1 lead. Una dyan yung Indiana Pacers versus Milwaukee Bucks. Nasa bingit ulit ng first round exit ang Milwaukee at si Giannis. Makalaro man si Lillard sa next game, iba na dahil nga sa magiging senaryo ng Milwaukee Bucks. Sa Game 4, si Middleton pinilit pa rin maglaro kahit merong injury. Meron siyang 25 points kasama si Brook Lopez na nasa 27. Ang Pacers naman tinunaw nila ang Bucks sa 3-point area. 7 3-point shot para kay Miles Turner na merong 29 points. Si Haliburton naman 24 points. Wala pa ring report kung makakalaro si Giannis sa next game. Ang Knicks naman 3-1 na din versus Philadelphia. 47 points para kay Jalen Bronson. Underman din ang Knicks dahil may isang player sa kanila ang may injury, si Julius Randle. Si Bronson hindi pa alam kung nagkaroon din ng injury dahil sa nangyari sa kanya sa Game 4. Tinamaan di umano ang tuhod ni Bronson pero nakalaro pa rin siya. May chance din ang Knicks na tapusin yung series sa Game 5. Pinagbakasyon na ng Minnesota ang Suns. May bago na ngayon love team, si Booker at si Taylor Swift. Actually, love triangle yon kasama si Kevin Durant. Ang Suns ang unang nalaglag sa playoffs ngayon. Hindi lang dinurog ni Anthony Edwards kundi pinulbos pa. May pagyayabang din naman pala ito si Anthony Edwards. Sayang din yung effort ni Devin Booker at ng mga referee na merong 49 points, 20 out of 21 sa free throw area. Si Kevin Durant, 33 points, biglang nawala si Bradley Beal. May glitch pa naman ton si KD, yung mga skin na binili ko sa kanya sa mga video game, biglang lumilipat ng team. Si Anthony Edwards, 40 points, 9 rebounds, 6 assists. Si Towns meron pang 28 points at 10 rebounds. Hindi nagkakalayo yung Minnesota at Suns sa game. Halos perfect game yun para dito sa Phoenix. Ang problema lang, tulad ng problema nila nung mga nakaraan, 12 turnovers ang Suns, 6 doon galing kay Beal. 25 points pa ang na-convert ng Minnesota.
Mag-iintay na lang ngayon ng Minnesota kung sino makakatapat nila. Either Lakers or kaya rematch nung nakaraang playoff sa pagitan ng Minnesota at itong Denver Nuggets.